Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about vision shape our identity. This is our third topic in this series and our scripture is all about Genesis chapter 37 verse 5 to 9. So, NI version. Joseph had a dream, and when he told it is to his brother, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had, where we were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaf gathered around mine and bowed down to it." His brother said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." So, tungkol saan nga ba 'tong, verse na ito? So, ito ay tungkol sa panaginip ni Jose or ni Joseph kung saan ipinakita ng Diyos ang mga pangitain na nagbubukas ng kanyang hinaharap. Bagamat bata pa siya, binigyan siya ng Diyos ng mga pangitain na magbibigay kahulugan sa kanyang pagkilanlan at misyon sa buhay. So sa kabila ng pagsubok at pagtutol ng kanyang mga kapatid, ang panaginip na ito ay nagbigay sa kanya ng lakas upang tahakin ang kanyang landas tungo sa katuparan ng plano ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is vision gives us dreams. So, yung pangitain mula sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga pangarap na nagpapahayag ng ating layunin sa kanyang plano. So, tulad ni Jose, binigyan tayo ng Diyos ng mga pangarap na hindi lamang para sa ating sariling kabutihan, kundi para sa kanyang mas malawak na layunin. So, ang mga pangarap na ito ay nagiging gabay at inspirasyon upang patuloy tayong maglakad sa landas na inahanda niya para sa atin, anuman ang mga pagsubok. So, second teaching is vision shapes our identity. So, yung mga pangitain mula sa Diyos ay nagbibigay hugis sa ating pagkatao. So, sa pamamagitan ng ating pangitain is natutuklasan natin ang ating tunay na identity at layunin bilang kanyang mga anak. So, si Jose ay nakilala hindi lamang bilang isang ordinaryong bata, kundi bilang isang piniling instrumento ng Diyos at ang pangitain ng tumulong sa kanya upang maunawaan ang kanyang pagkatao at misyon o misyon. At gayon din sa atin, ang pangitain ng Diyos ang nagtuturo na ang pangitain na kung sino tayo at kung saan tayo tinatawag. So, last teaching is vision carries us through. So, ang pangitain ng Diyos ang nagbibigay lakas at tipay upang magpatuloy kahit sa gitna ng mga pagsubok. So, sa mga paghamon na hinaharap ni Jose, ang kanyang mga pangitain ang nagdala sa kanya sa tuwid na landas at nagbibigay ng pag-asa sa kabila ng mga paghihirap. So, ang pangitain na mula sa Diyos ay ang ating sandigan sa gitna ng kahirapan. So, dahil alam natin na may mas malaki at dakilang plano ang Diyos para sa atin. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is embrace your identity as a Christian. So, ako bilang Kristiyano, ang ating pagkilanlan kasi ay nakabatay sa ating relasyon sa Diyos. So, kapag tinanggap natin ang ating pagkatao bilang kanyang mga anak, natututo tayong mamuhay ng may layunan at pagkakilanlan na nagpapakita ng kanyang kabutihan. So, dapat nating tanggapin ang ating pagkakilanlan bilang mga kintawan ni Kristo sa mundo na ito at naway ipakita natin ang kanyang pagmamahal sa bawat tao na ating nakakasalumuha. So, second is embrace your identity as a missionary. So, bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinawag upang maging misyonaryo sa ating sariling mga communities. So, ang ating pangitain kasi ay upang ibahagi ang ebanghelyo sa mga nangangailangan ng pag-asa at kaligtasan. So, dapat wag nating ipagkait ang mensahe ng pag-ibig at kaligtasan ng Diyos, sa halip ay yakapin natin ang ating misyon na magdala ng liwanag sa mga lugar na nangangailangan nito. So, last application is embrace your identity as a conqueror. So, sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay nagiging higit pa sa mga mananagumpay. So, kapag kinikilala natin ang ating pagkakilanlan bilang mga mananagumpay, ay nagkakaroon tayo ng
tapang na harapin ang bawat pagsubok at sagabal. So, yakapin natin ang ating pagiging mananagumpay dahil sa Diyos na nagtuturo sa atin na ang lahat ng bagay ay Kanyang malalampasan sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. So, ngayon dadako na tayo sa ating discussion. So, yung first discussion or question is, how does embracing your identity as a Christian shape the way you see your purpose? So, para kasi sa akin, as a baptized person, kapag tinanggap na natin ang ating pagkakilala bilang mga Kristiyano, is nagkakaroon tayo ng malinaw na layunan na nakaayon sa mga aral ni Kristo. So, ang ating mission kasi ay hindi nakasentro sa ating sariling hangarin, kundi nakatuon sa pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa iba. So, sa gantong paraan kasi ang ating pananaw at mga aksyon ay nagiging mas makabuluhan dahil alam natin na ang ating layunin ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos para sa mundo. So, bilang Kristiyano din is tinuturuan tayo ni Kristo na mahalin ang ating kapwa at maglingkod ng may kababaang loob. So, ang ating identity bilang mga tagasunod ni Kristo is nagbibigay inspirasyon sa atin upang maglingkod ng hindi naghahanap ng kapalit. So, at upang gawin yung mga bagay na nagpapahayag ng kanyang kabutihan. So, ating mission kasi is ipakita ang kanyang pag-ibig sa bawat tao na nagbibigay ng kahulugan sa bawat araw ng ating buhay. So, yung pagiging Kristiyano ang isang nagtatakda ng ating mga priority at mga pangarap kung ang ating layunin ay upang maging bahagi ng misyon ng Diyos, ang ating mga gawain ay nagiging saksi ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig. So, para sa akin, embracing this identity transform us to be more compassionate, forgiving, and purposeful as we live to reflect the heart of God in everything we do. So, we're going to pray na po. So, Lord God, salamat po sa pangitain na nagbibigay sa amin ng malinaw na layunin at direksyon sa buhay. Turuan mo kami na tanggapin ang aming pagkatao bilang iyong mga anak, mga misyonaryo or misyonary at mga mananagumpay sa pananampalataya. Naway palakasin mo kami na magpatuloy sa landas na iyong inahanda at ipakita ang iyong kabutihan at bawat hakbang. Tulungan mo kaming manatili sa iyong kalooban at laging magtagumpay sa iyong biyaya. In Jesus' name we pray. Amen.